Nyo, huwag kayong magugulat pag bigla akong napakanta dito ha. So tayo ay malapit nang matapos doon sa paragraph 5. Medyo matagal po ito sapagkat sinikap natin na magkaroon tayo again ng review kung ano yung element of worship, ano yung mga elemento, ano yung mga dapat na nakikita natin, ano yung nakapaloob kapag tayo ay nagkakaroon ng banal na pagsamba sa araw ng ating Panginoon. So ilang beses na nating binasa yung pong ating text, pinakatalata, yung 1689 Baptist Confession of Faith, chapter 22, paragraph 5. At sa nakalipas natin mga pag-aaral, mga kapatid, ay napag-aralan na po natin yung apat sa mga nakapaloob dito sa tinatawag nating element of worship. So again, dito sa particular chapter 5 ay halos 5 lamang yung kanilang or 6 yung inilagay lamang dito. Yung pananalangin ay hindi included at ito ay nandoon po sa paragraph 3 and paragraph 4. Pero naniniwala tayo that prayer is very important part ng pagsamba ng isang tunay na iglesia. Tinalakay din natin dito yung pampublikong pagbasa ng kasulatan. Isa ito sa mga ginagawa not only in the Old Testament but even in the New Testament. Sa synagogue worship o sa synagogue pattern ay nandoon sila at bumabasa ng salita ng Diyos. At maging sa kanilang mga pagtitipon ay palaging merong pagbasa sa publiko ng salita ng Diyos. At pagkatapos nito ay nagkakaroon ng pangangaral ng salita ng Diyos at pakikinig ng mga kapatiran. Pinag-aralan natin yung last time, yung ano yung mga dapat na awitin sa loob ng iglesia. So pinaliwanag ko sa inyo yung pag-awit ng salmo. Ito ay iniutos na kailangang gawin or pwedeng kailangang awitin sa loob ng iglesia, pero tumayo tayo sa isang posisyon na hindi tayo exclusive psalmody, na ang ibig sabihin ay salmo lamang ang ating aawitin sa iglesia. We can sing psalms but not psalms only. Bagkos tayo ay tinuruan na pwede tayong umawit ng mga himno at mga spiritual na awitin. At ating ding tinalakay na bagamat we love old hymns because ito nga ay puno at malalim sa doktrina, napatunayan ang kanilang mga katotohanan na itinuturo, but we are not old hymn only. Tayo naniniwala sa progressive na discovery or progressive na kakayanan ng mga mananampalataya na gumawa ng mga bagong musika, mga spiritual na mga awit na nakabatay sa matapat na kasulatan. So, ibig sabihin, tayo ay naniniwala na pwede rin tayo na umawit ng mga bagong himno na sinulat ng mga matatapat na Kristiyano na makakatulong sa pagpapalago ng ating pananampalataya. So ngayong umaga, binanggitin po dito sa ating pong confession ang pagkasagawa ng 2 ordinansa. At ito ay ang ordinansa ng banal na hapunan at ng bautismo. So isa din po pala mga kapatid sa dapat nating makita na kasama sa element of worship ay ang ordinansa ng bautismo at ng banal na hapunan. So sa aking pag-aaral, gusto kong liwanagin sa inyo na pag sinabi nating element of worship, hindi ito nagtuturo kung ano yung liturgy. Okay, ang ating confession ay hindi naglagay ng liturgy kung ano yung mauuna, gaano karaming kanta, gaano karaming verses ang babasahin, gaano katagal ang pangangaral, walang ganong ginawa ang ating confession. Ipinakita lamang sa ating confession what should be in the worship. Tandaan natin, we are trying our very best to follow the principle of the regulative principle of worship, na what is commanded should only be done in the worship of the church. At isa sa maliwanag na makikita natin na iniutos ng Diyos na dapat gawin ng iglesia ay ang bautismo at ang banal na hapunan. So ang mga iglesyang Kristiyano, ang mga iglesyang Protestante ay matagal nang naniniwala na meron lamang 2 pangunahing ordinansa.
Tayo ay hindi naniniwala na mayroong 7 sakramento or 7 ordinansa or sacraments na kung saan ay kailangang gawin sa isang iglesia. What we believe is there's only 2 ordinances. At ito ay ang bautismo, ang sacramental na tanda na pagpasok sa buhay Kristiyano at ng pagkakakilanlan bilang isang Kristiyano. We believe that baptism is not salvation, but this is the enter. Ito yung entrance ng iyong buhay Kristiyano. Parang dito magsisimula ang iyong buhay Kristiyano bilang kabilang ng isang lokal na iglesia. While on the other hand, ang banal na hapunan ng Panginoon ay ang sacramental na tanda or sacramental mark ng patuloy na pamumuhay ng buhay Kristiyano at pakikisama sa komunidad ng mga mananampalataya. Now, sa pag-aaral nito mga kapatid, hindi magiging ganong kalalim ang paksang ito dahil meron pong sariling paksa ang baptism and Lord's Supper na ating pag-aaralan pagdating natin ng 28 to 30. Therefore, kapag dumating na tayo doon sa kabanatang ito, doon natin mas komprehensibong pag-aaralan ang tungkol sa iba't ibang view ng baptism, ang tungkol sa iba't ibang pananaw tungkol sa Lord's Supper. Kumbaga, i-reserve natin ito when we get there. But for now, ang gagawin ko lamang ay muli magbibigay ako sa inyo ng maikling paliwanag sa dalawang ordinansang ito at bakit ito kasama sa element of worship sa ating pong lingguhang pagsamba. So una simulan natin baptism. So ang bautismo ay sa mga Kristiyanong iglesia ay isang maganda at malinaw na larawan ng ebanghelyo. So kung ating papansinin ang gospel, nagsimula po ang ebanghelyo sa pamamagitan ng ministeryo ni John the Baptist. Siya ay nagbabautismo sa tubig pero meron siyang binanggit na meron darating na higit sa kanya na mas magbabautismo sa atin sa Espiritu at sa katotohanan. Somebody that will baptize us better than what John the Baptist is doing. At ito ay tumutukoy siyempre sa ating Panginoong Kristo. So yung gospel nagsimula sa baptism at matatapos naman yung book of Matthew sa Great Commission na kung saan ay inutusan ng Panginoon ang kanyang mga alagad na ipangaral ang ebanghelyo at bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At kapag inaral natin yung history ng church, especially in the book of Acts, then sa mga Pauline epistle, makikita natin na yung baptism ay isa sa mga mahalagang bahagi ng buhay ng isang Kristiyano. Ibig sabihin, hindi po pwede na mawala ang baptism if you want to show that you are a true Christian. So again, let us have a short review. Ano bang ibig sabihin ng bautismo? Again, ang bautismo ay isang panlabas na tanda ng panloob na gawa ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Ang bautismo ay simbolo ng simula ng buhay ng isang Kristiyano. Again, remind natin ito na hindi ka naging Kristiyano nung ikaw ay nabautismuhan, pero nung ikaw ay nagpabautismo, dito nagsimula ang iyong pagkapakilala na ikaw ay isa ng Kristiyano. Ang bautismo ay simbolo ng bagong kapanganakan na ang isang taong ito ay naging bago ng nilalang. Sa John chapter 3, alam natin na ang isang tao ay ipinapanganak na muli sa paraang hindi natin kayang ipaliwanag. Okay, we are regenerated by the power of God and no one can see the heart ng isang tao para malaman natin kung siya ay regenerated na o hindi. Ano yung magpapakita? Ano yung magpapaalam? Ano yung magbibigay sa atin ng patunay ng taong ito ipinanganak ng muli? Siya ay magpapabautismo kasi yung panloob na pangyayari ay papakita sa panlabas na pagsunod. Ang bautismo ay simbolo din ng pagsisisi, paglilinis at pananampalataya. So tandaan natin na kapag ang isang tao ay nabautismuhan, ipinapakita niya na siya ay talagang nagsisi na sa kanyang mga kasalanan, handa nang magpalinis sa Panginoon, handa na siyang mamuhay ng may bagong buhay kasama si Kristo.
Simbolo din ito ng presensya ng banal na espiritu sa kanyang buhay. Again, ang banal na espiritu ay nananahan sa lahat ng mga taong sumasampalataya. Pero again, paano natin masasabi ng isang tao ay pinapanahanan na ng banal na espiritu? Not merely ng kanyang confession na siya ay tumanggap na or sumampalataya na, but by means of baptism. Again, this is a physical evidence na ang banal na espiritu nasa iyo kapag ikaw ay nagpa-bautismo kasi ito ay in obedience sa utos ng Panginoon. Again, baptism ay simbolo ng pakikisa kay Kristo sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Nire-remind sa atin na kapag ikaw ay inilubog sa tubig, hindi ang ibig sabihin niya nahugasan ang iyong kasalanan. But that is just a picture na the moment na ikaw ay inulubog, kasama kang namatay at inilibing. At the moment na ikaw ay iniangat, ikaw ay simbolo na kasama kang ikaw ay muling nabuhay na kasama ni Kristo. Therefore, what we are expecting sa mga taong nabautismuhan ay magkakaroon ng pagbabago ng buhay. Mula sa paglakad sa kasalanan ay lalakad na sa kabanalan, sa paglakad sa kadiliman ay lalakad na sa kaliwanagan. We expect na after your baptism, there will be more changes that will happen to you because you are now declaring na ikaw ay kasama na ng ating Panginoong Jesucristo. Again, baptism is also pintuan na para makapasok sa isang lokal na iglesia. Very important ito for us na maintindihan. Hindi nangangahulugan na ikaw ay dumadalo dito sa iglesia na ito for many years or many months ay automatically you will be a member of this local church. Okay, meron pong paraan na itinalaga ang kasulatan upang ikaw ay kilalanin na miyembro at maidagdag sa loob ng isang iglesia. And that is through baptism. Nakita natin doon sa Acts chapter 2 na yung lamang na bautismuhan ang idinaragdag sa loob ng iglesia. So hanggat hindi ka nababautismuhan, you will remain attender lamang ng iglesyang ito. And also, ang baptism ay isang pampublikong pagpapahayag na siya ay alagad na ni Kristo at magsisikap na lumakad sa panibagong buhay na kasama ni Kristo. Ang bautismo ay parang paghuhubad ng lumang pagkatao at pagsusuot ng bagong pagkatao kay Kristo. Gaya sinasabi ng Galatians 3:26-27, na kapag ang isang tao ay nabautismuhan, para siyang nagsuot ng bagong damit. Actually, sa aking mga readings, meron akong nabasa na merong culture ang ilang mga churches noon na kapag nagbautismo sila, ang ginagawa nila ay pagkatapos iahon yung binautismuhan, tsaka nila susuotan ng robe na puti. At yung pagsusuot ng puting robe ay parang nagsisignify ng bagong buhay. Babautismuhan sila sa kanilang sariling damit, tapos paglabas nila ay magsusuot ng robe na kulay puti. And I think magandang practice yon. Kumbaga magandang illustration yon. Ito yung dati mong damit, ito yung dati mong buhay. Nung ikaw'y nabautismuhan, susuotan ka ng bagong damit. Ito naman yung katwiran ni Kristo. Kaya magpagawa na tayo ng bagong robe na puti. Para kapag may nabautismuhan tayo, tsaka natin susuotan. Hindi yung ibabaptize natin na nakasuot na. Kapag katapos niya bautismuhan, tsaka mo suotan ng kulay puti to signify, kumbaga to show, to picture yung newness of life o pagbabago ng buhay. O kaya magandang gawin, magpagawa tayo ng robe na kulay itim, pag nilulubog, tapos pagkailubog, tsaka natin papalitan ng robe na kulay puti. So, ito'y practice na nabasa ko doon sa isang readings na nakita ko. At kinuha niya ito sa Galatians chapter 3 that signifies a new life after ng baptism. So, again, isang bagay na dapat nating maintindihan, ang bautismo ay isang paraan, isa sa mga paraan ng biyaya ng Panginoon. Ang ibig sabihin niyan, bagamat ang bautismo ay simbolo, ito rin ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Ito ay hindi lamang tanda sa iba, kundi una higit sa lahat ito ay tanda o mark sa isang tao na binautismuhan dahil siya ay pinapatunayan na siya ay minahal ng Diyos, tinanggap ng Diyos at hindi iiwanan ng Diyos. So, remember your baptism because this baptism
will remind you na ikaw ay inibig ng Diyos. Ikaw ay tinanggap ng Diyos sa kanyang pamilya at ikaw ay hindi iiwanan ng Diyos. Gaya po ng nangyari sa ating Panginoong Kristo nung siya ay binautismuhan, bumaba sa kanyang Espiritu Santo na gaya ng isang kalapati at sinabi sa kanya, ito ang sinisinta kong anak. Now, let me just remind you, do not expect na kapag nabautismuhan kayo, may papasok na kalapati dito at magbubukas ang langit at magsasabing gaya ng sinabi sa Panginoong Kristo. It is a one-time event. Nangyari lamang ito sa Panginoong Kristo. But, it will tell us na ang bautismo ay isang bagay na nakalulugod sa Diyos. Because ginawa ito ng Panginoon in obedience sa utos ng kanyang Ama. But baptism also imply ng isang mananampalataya ay nakatitiyak na siya ay inampon sa pamamagitan ni Kristo. Siya ay naging kabilang sa pamilya ng Diyos at makakasama siya ng Diyos magpakailan man. Dahil tandaan natin, the moment tayo ay sumampalataya kay Kristo, tayo ay inampon at ibinilang na maging mga anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12, ang datapwat ang lahat ng sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban ng kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. So upon your baptism, nagpapakita ito na totoo na ikaw ay anak na ng Diyos dahil pinatunayan ito ng iyong bautismo. Now, again, sino yung pwedeng bautismuhan? Sino yung dapat lamang bautismuhan? Very clear ang scripture na ang bautismo ay para lamang sa mga nagsisina at sumampalataya sa Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas. Baptism is not for all who wants it. Hindi ito para sa lahat ng may gusto na magpabautismo. Kahit gaano mo kagusto magpabautismo, kung hindi ka pa sumampalataya kay Kristo at hindi ka pa nagsisi sa iyong mga kasalanan, hindi ka pwedeng bautismuhan. At mapag-aralan natin ito when we reach yung chapter 28 and 29 kung saan matatalakay ang baptism, na ang bautismo ay hindi pwede sa mga bata. Doon natin mas komprehensibong pag-uusapan yung iba't ibang view ng baptism kung saan meron tayong mga fellow reform na ang view nila is even ang mga bata ay pwedeng bautismuhan by the virtue ng kanilang covenant theology. Pero tayo naniniwala in the New Testament ay ang bautismo ay hindi para sa mga bata, kundi para sa mga sumampalataya na kay Kristo. Sa Bagong Tipan ay napakaliwanag na kailangan muna ang pagsisisi at pananampalataya bago ang bautismo, not the other way around. Bautismo para ikaw ay mahugasan at maligtas. That is the infant baptism of the Roman Catholic Church. What the Bible is teaching us is ang baptism ay sunod pagkatapos ng iyong pananampalataya at pagsisisi. Now, if you want to be baptized, there is only one requirement. Kailangan muna meron kang confession ng iyong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. And if you want, kung meron tayong nakikinig dito na hindi pa nababautismuhan at gusto mong mas matutunan pa ito, you join our salvation class. Then after that, you will be taught sa ating membership class ng baptism para malaman mo kung bakit kailangang bautismuhan ang isang tao. Now, next is, ano yung papel ng church in baptism? Ano yung tungkulin natin bilang isang iglesia sa pagbabautismo? Una, tandaan niyo po ito, baptism is not a private activity. So we do not believe that baptism should be done in private. Pwedeng private pool, but not in private occasion lang. Halimbawa, kayong dalawa ay nagkasundo, bautismuhan mo ako, babautismuhan kita, parehas tayong magbautismuhan sa isa't isa. Hindi ho yung po pwede. Okay? Ang baptism is a ordinance na ibinigay ng Panginoon sa church. Therefore, ang baptism ay dapat ginagawa sa gathered church. So, ano yung mahalagang punto? Ang bautismo ay dapat ginagawa sa publiko sa isang pagtitipon ng iglesia. Let me clarify, pag sinabi nating public, hindi kinakailangan may mga spectator tayo ng mga unbeliever to show the unbeliever of
the baptism ng isang tao. Hindi ang primary audience natin ay ang unbeliever, or hindi ang primary audience natin ay yung mga tagalabas. When we say publicly, ibig sabihin lamang nito, it should be witnessed by the church. Dapat ay kapag binautismuhan, gathered church. It may not be the whole church. Halimbawa, may mga occasion na may maraming mga absent, but still, ito ay dapat ginagawa in the nature ng isang public gathering ng isang iglesia. Bakit kailangang public ito? Kasi para makita ito ng lahat ng mga miyembro. Kaya nga during our church history, isa sa mga nakita namin doon sa mga pictures ng mga lumang churches is the same with us. Okay, meron silang baptism sa likod. Yung iba naman nakikita namin ang baptism ay nandoon sa harap. Meron lamang itong parang cover. Pero most of the churches na nakita na doon sa picture na aming nakita noon ay may mga baptistry sa gilid, sa harap, sa likod. That shows na ang baptism ay ginagawa in the gathering of the church. Then, ang iglesia ang magsisilbing saksi ng kanyang pananampalataya at magiging tagapag-alaga ng bagong miyembro. At ito isang bagay na mahalaga. Upon baptism, dapat alam ito ng iglesia kasi kapag ito'y nabautismuhan, alam natin they will be added to the church. Meron akong alam na isang iglesia sa Manila na dahil meron silang daily evangelism, meron din silang daily baptism. So pagkatapos po ng evangelism, dadalhin sa church building, bautismuhan, at saka ipapakilala sa church na nabaptize na ang taong ito. So, magugulat yung mga miyembro, may bago na tayong miyembro na hindi nila kilala. Hindi ganon ang procedure na makikita natin in the New Testament. It is witnessed by the church during the time ng kanilang baptism. At ang bautismo ay hindi lamang para sa binabautismuhan, kundi ito ay para sa lahat bilang paalaala ng Ebanghelyo at pagpapalakas sa pananampalataya. At ito yung sinasabi ko nga sa inyo mga kapatid, na isang dapat na ikagalak natin ay ang pagkakaroon natin ng baptism. There should always be joy in our church every time na tayo makikita ng baptism. Kasi ito yung pagpapahayag ng kanyang pananampalataya. We should be rejoicing just like in heaven, merong sa isang makasalanan na nagsisi ay merong kagalakan ang mga anghel sa kalangitan. Dapat ganun din tayo. Okay, maging masaya, magkaroon tayo ng celebration kapag nakikita natin na may mga binabautismuhan. Kaya maganda pala pag may baptism, may handaan. Hindi, joke lang. So, ang ibig sabihin, dapat merong kagalakan ang isang iglesia sa tuwing merong baptism because nakikita natin yung bunga ng Ebanghelyo. May taong kinilos ang Diyos na mabautismuhan. Kaya may kagalakan dapat tayo na tanggapin ang bawat isa na idinaragdag ng Diyos sa kanyang iglesia. Now, because of, sa paglaganap ng mga maling katuruan patungkol sa bautismo at sa pagpapababaw ng Ebanghelyo, merong mga matalinong paraan upang ang isang pumapasok sa loob ng iglesia ay magkaroon ng kasiguruhan ng iglesia sa kanyang kaligtasan. Kaya dito sa ating church, we have some procedure to do na ating napagkasunduan at ginagawa para kahit papaano magkaroon tayo ng kasiguruhan na talagang naintindihan ng tao ang kanyang desisyon na magpabautismo. So what we are doing right now is bago sila magbaptize, sila ay uma-attend muna sa tinatawag nating salvation class. Dito sa salvation class ay ating itinuturo sa kanila na maliwanag ang Ebanghelyo at pagkatapos ay tuturuan sila ng bautismo at pagkatapos ay tuturuan sila ng mga tungkulin ng pagiging isang miyembro. Kapag natapos na po nila ito, sila ay susuriin ng mga elders at ng mga leaders ng church para malaman kung totoo nilang naintindihan ang Ebanghelyo. Ito yung tinatawag nating interview and lahat kayo ay dumaan sa ganitong procedure. Kailangan nyong masagot ang mga simpleng katanungan patungkol sa Ebanghelyo, magkaroon ng profession of faith from your mouth na talagang ikaw ay sumampalataya na. After that, ihaharap sila sa loob ng iglesia
para magpatutuo ng kanilang kaligtasan. At the same time, after nito ay ipapanalangin sila ng iglesia sa loob ng isang buwan so that we can make sure na kapag sila ay nagpabautismo ay hindi sila napilitan at hindi sila emotional lamang or feelings lamang yung kanilang naramdaman. After ng prayer and some time, tsaka sila babautismuhan at magiging miyembro ng ating lokal na iglesia. Now, sa historic Reformed Baptist practice, ganito yung kanilang ginagawa. Sa kasaysayan po ng mga particular Baptist, na mga forefathers ng mga Reformed Baptist, karaniwan ng kanilang ginagawa noon ay binabautismuhan nila ang mga sumampalataya kay Jesucristo sa kanilang kongregasyon, pero dahil marami sa mga churches noon ay walang baptistry, ilan lang talaga yung nakakapaglagay ng baptistry. So ang ginagawa nila ay nagpupunta sila sa ilog at doon binabautismuhan, but still in the presence of the church. In the days ng 1689 Confession, madalas ang bautismo daw ay ginagawa nila sa ilog. At ginagawa nila ito sa isang hiwalay na pagtitipon. Ibig sabihin, Sunday morning, anong ginagawa nila, merong preaching. Then later in the afternoon, maglalakad sila papunta sa ilog at doon sila magbabautismo. But again, in the gathering of the church. So ito yung paalala sa atin. Dahil ang baptism ay hindi naman laging nangyayari every Sunday, ito po ay hindi kinakailangang laging nakapaloob sa formal worship liturgy. Pero dapat laging nasa loob ng pagtitipon ng iglesia. Ibig sabihin, hindi, ito yung kasing naging naging parang pag-uusap namin during the ASOC fellowship, kung kailan ba dapat bautismuhan. So nagkaroon ng iba't ibang parang mga pag-uusap kami, merong view that ang baptism should always be on Sunday. Meron namang view ay pwedeng bautismuhan sila ng araw ng Sabado o ng ibang araw, basta ito ay gathered church. So upon reading and upon researching, ito yung ating nakita. Hindi kinakailangan pala na ang baptism ay kasama sa formal worship liturgy. Hindi kinakailangan, pero pwede. At mas maganda. Pero kung hindi kaya, halimbawa, katulad nga kung wala namang baptistry at sila ay kinakailangan pumunta ng ilog, so hindi sila magagawa ng formal liturgy ng worship. So ang sinasuggest, traditional na ginagawa nila is pwede siyang i-baptize hanggat maaari ay Lord's Day, the gathering of the church. At kailangan in the context ng gathered church. So, hindi po kasalanan at hindi masama kung mag-baptize ng ibang araw. For example, itinapat ito ng pagtitipon ng iglesia sa isang dagat. Nandun yung lahat ng babautismuhan. Pwede po iyon. Pwede itong gawin sa swimming pool o sa ilog. Basta in the context ng gathered church. Okay, yung buong iglesia, karamihan ng mga miyembro ng iglesia ay present to witness yung baptism. But sa atin, since we have our baptistry, it may not be included in our formal liturgy kasi sobrang haba ang atin pong baptism. Yung ating worship service, what we are doing is we are baptizing our candidates after the Sunday school. But still, in the context ng gathered church. So, ang ibig sabihin pala mga kapatid, ang pinakamahalagang itinuturo sa atin na ito'y kasama sa element of worship, ang ibig sabihin lamang nito, kasama ito sa pagtitipon ng isang lokal na iglesia. Ginagawa ito sa pagtitipon ng iglesia, not merely doon sa liturgy. Tandaan natin, hindi nagbigay ng liturgy ang ating confession
At hindi nakalagay doon, no? Prayer, scripture reading, preaching, then baptism, then tsaka yung iba pa mga bagay. Walang ganon. So, it will be depending on the church kung saan nila mailalagay, basta ito ay ginagawa in the context ng gathered church. So, bilang konklusyon, ang bautismo ay hindi dapat maliitin o ipagwalang bahala. Ito ay banal na tanda ng ebanghelyo, nagpapaalaala ng ating kaligtasan ay tanging mula sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ni Kristo at tayo ay tinawag upang mamuhay bilang mga bagong nilalang sa kanyang katotohanan at kabanalan. So let us rejoice every time na meron tayong baptism sapagkat ito ay nagpapaalaala na sila ay iniligtas ng Diyos at minsan din tayong iniligtas ng Diyos at sumunod sa tubig ng bautismo. Secondly, banal na hapunan or Lord's Supper. Ang mga Reformed Baptists ay naniniwala na ang banal na hapunan ng Panginoon na isang banal na ordinansa na itinatag mismo ni Kristo. At hindi lamang to merely as a memorial, but rather we believe that this is also a means of grace. Now, ito yung kailangan nating makita. Again, mapag-aralan natin ito kapag comprehensively pinag-aralan natin yung Lord's Supper. Merong view na ito ay merely memorial. Okay? Na parang ang Lord's Supper ay talagang pag-alaala lamang. But us as a Reformed Baptist, we believe na hindi lang ito memorial, but instead ito ay means of grace. Pag sinabi nating means of grace, ito ay isang paraan ng biyaya ng Diyos para i-sanctify, para palaguin ang kanyang iglesia. So, ang banal na hapunan ng Lord's table, yung Lord's Supper or communion, ay isang tipa ng pagkain or covenant meal. Ang mga mananampalataya ay spiritual na nakikibahagi kay Kristo na napako sa krus sa magitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Espiritu Santo habang pisikal na kumakain ng tinapay at umiinom ng alak. So therefore, again, this is a covenant meal. Therefore, it is a public gathering. So hindi ito po pwedeng privately makakaroon ka ng Lord's Supper. Hindi ako naka-attend ng Lord's Supper nung Sunday. Maglo-Lord's Supper na lang ako mag-isa para hindi ko ma-miss ang Lord's Supper. Hindi po pwede yon. Kasi ito po ay covenant meal. Ibig sabihin, ang Lord's Supper ginagawa ng magkakasama. Hindi po ng isa-isa. So, it will answer yung question, hindi ako naka-attend. Pwede bang sa online na lang ako kumain ng tinapay, bibili ako ng sarili kong tinapay, at bibili ako ng sariling alak. Habang kayo physical na kumakain, ako naman ay nasa bahay kumakain. Hindi po. If you want to join the Lord's Supper, you must be present on the gathering of the church. So, ano yung mga mahalagang katotohanan na kailangan nating maintindihan again as a reminder of the Lord's Supper? Again, yung pagkakatatag nito. Itinatag ito ng Panginoong Yesus upang ipagdiwang ng iglesia hanggang sa kanyang muling pagparito bilang tanda ng bagong tipan. So, it is a clear na hindi ito gawa-gawa ng tao. Okay, what we are doing in the Lord's Supper is not just a tradition na minana natin sa mga sinaunang mananampalataya. No, it is a command of God. It is instituted mismo ng Panginoon. Directly commanded by God na ang iglesia kapag nagtitipon-tipon ay magputol-putol ng tinapay at uminom ng alak. Ito rin po ay mga tanda at tatak. Ang ibig sabihin, ang tinapay at alak ay mga tanda ng katawan at dugo ni Kristo. Ipinapakita at pinatitibay nito yung biyaya ng Ebanghelyo, yung kapatawaran ng kasalanan, at espiritual na pagpapalakas ng mga mananampalataya. Pag sinabi nating tanda, ito yung nakikitang tanda ng Ebanghelyo. Habang hinahawakan mo yung tinapay, inaalaala mo, ito yung tanda ng katawan ni Kristo. Habang hinahawakan mo yung saro, ito yung tanda na dugo ni Kristo na dumanak sa akin. Therefore, every time na tayo naglo-Lord's Supper, it will remind us of the gospel na ating pinampalatayanan. It will remind us ng salvation na ating tinanggap mula sa Diyos. Ito rin yung tunay na spiritual na presensya.
Again, ayon sa ating confession, si Kristo ay tunay na naroon sa espiritual na paraan at ang mga mananampalataya ay tunay na nakikibahagi sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Again, ito ay isang kontrobersiya sa iba't ibang iglesia sapagkat mayroon pong iba't ibang view doon sa presence ni Christ sa Lord's Supper. Mayroong view na ang tawag ay transubstantiation, kung saan si Kristo, yung tinapay at yung alak ay nagiging katawan at dugo ni Kristo by the virtue ng ex opere operato o ng basbas ng isang pari. Meron tinatawag na consubstantiation, na ang presence ni Christ ay nadoon sa tinapay at sa alak bagamat walang nangyayaring pagbabago doon sa alak at sa tinapay sa view naman ng mga Lutheran ni Martin Luther. But what we believe is this: walang nagbabago sa tinapay, walang nagbabago sa alak, but the very presence of Christ is in the gathering of the church while we are doing or while we are exercising yung pong Lord's Supper. So, ang presensya ng Diyos ay nandoon sa pagtitipon ng kanyang iglesia. And also, ang Lord's Supper ay proclamation. Ito ay pagpapahayag. Ito ay hayagang pagpapahayag ng kamatayan ni Kristo at katiyakan na ang kanyang sakripisyo ay para sa atin. Ito yung lagi nyo marinig sa akin. Ito yung nakikitang sermon ng Ebanghelyo. Sabi nga ng mga reformers, isang nakikitang katunayan ng kasiguraduhan ng kaligtasan. Dahil nga ito ay hindi kwento, hindi ito gawa-gawa. Every time you see the bread, every time you hold yung saro, nakikita mo yung katotohanan na talagang tayo ay meron tagapagligtas. Kasi pinipicture nito yung ginawang pagdurusa sa atin ng Panginoon. And as a means of praise, ito ay kasangkapan sa spiritual na paglago. Bilang isa sa mga paraan ng biyaya, pinatitibay at pinapalago nito ang pananampalataya at pinalalalim ang buhay spiritual ng mga mananampalataya. Kasi nga, every time na tayo nagkakaroon ng Lord's Supper, we are reminded of the gospel na ating tinanggap. And again, ito ay reminder at communion. Ito ay paalaala at pakikisama. Ito ay isang handog ng pasasalamat, pag-alaala sa sakripisyo ni Kristo at isang sama-samang pagkain na nagpapakita ng pagkakaisa ng iglesia. Diba dito, kung nyo maalaala, dito sinaway ni Apostol Pablo ang iglesia ng Corinto because meron nga silang Lord's Supper pero kanya-kanya sila ng kain. Yung mayayaman ay unang kumakain at nalalasing, at yung mga mahihirap ay dumarating at nagugutom. So, hindi nagiging covenant meal. Hindi ito parang nagiging pagkain ng sama-sama, which is hindi ito yung purpose nito. Ang purpose ng Lord's Supper is not only to remind us of our salvation, but also to keep us united sa body of Christ. So, ito ay tali ng pakikipag-isa kay Kristo at sa kanyang katawan, ang iglesia na tumatawag sa atin sa tapat na pamumuhay. Kaya again, Lord's Supper should be done sa pagtitipon ng iglesia. Pagsamba sa araw ng Panginoon. Ito ay bahagi ng pampublikong pagsamba ng iglesia ayon sa 1689 London Baptist Confession of Faith o yung ating pong Baptist Confession of Faith. At hindi ito pribadong selebrasyon. So bilang bahagi ng pampublikong pagsamba, ito ay nararapat ganapin sa pagtitipon ng iglesia na kadalasan ay ginagawa sa araw ng Panginoon. So dito po magkakaroon ng medyo mas mahaba-habang pag-aaral pagdating natin ng chapter 30. Kung gaano kadalas ito dapat gawin, papag-aralan natin ito kapag dumating tayo sa chapter na ito. So tatandaan po ninyo, recently ay nagkakaroon po ng maraming mga pag-aaral at marami tayong napapakinggan patungkol sa another view ng frequency of the Lord's Supper. As a covenant church, Reformed Baptist Covenant Church, tayo ay mayroong agreement na ang ating Lord's Supper should be done every fourth Sunday of the month.
Some Reformed churches are every first Sunday of the month. But recently, meron tayong mga nakikita in our Reformed circles, in our mga kaibigang mga churches, that from once a month, they are now turning to every month. So gagawin po natin dito, magbibigay tayo ng teaching and ating pong tatalakayin ito ng mas mahimay-himay pagdating natin ng chapter 30 at doon natin titingnan kung anong pwedeng maging posisyon ng ating iglesia. If we're going to pursue the once a month, I will give the position, bakit once a month ang posisyon ng marami na mga reform at bakit ngayon ay merong mga nasa posisyon na ang Lord's Supper should be done weekly. Okay, so bibigay ko yung lecture na ito pagdating natin ng chapter 30. For now, gusto ko lang ipakita sa inyo that Lord's Supper belongs to the liturgy o kasama ng element of worship. In a sense, it should be done in the gathered church. Now, kapag tayong kumakain ng tinapay at umiinom ng katas ng ubas, anong dapat nating tingnan? 4 na bagay. Tumingin ka sa palikod, tumingin ka paharap, tumingin ka sa loob, at tumingin ka sa palibot. So, hindi ho literal yan. So, ang ibig sabihin, una, pag sinabi natin tumingin ka sa likod, ito ay pag-alaala sa ginawa ni Kristo. Every time we take the Lord's Supper, sabi ng Biblia in 1 Corinthians 11, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. So, tama po, Lord's Supper is a memorial. We remember the sacrifices na ginawa ng ating Panginoong Yesus para sa atin. Si Kristo ang nagbayad ng ating mga kasalanan. We look back sa sacrifice ni Christ. Secondly, when we take the Lord's Supper, let us look forward. Ano naman yung ating titingnan sa pasulong? Sabi ng 1 Corinthians 11:26, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong Yesus hanggang sa siya ay dumating. So ito ay paunang tikim ng dakilang piging. Ito yung kasalan ng kordero, yung marriage supper of the Lamb. Ibig sabihin, hindi tayo tumitingin sa isang patay na tagapagligtas. Tumitingin tayo sa buhay na tagapagligtas na muling babalik. That's why the Lord's Supper should be done until Christ came again o come back again. Hanggang sa ang Panginoon Kristo ay bumalik muli. So hindi tayo titigil sa Lord's Supper kahit tayo ay pagod na hanggat ang Panginoon Kristo ay hindi dumarating muli dito sa lupa. Pangatlo, tumingin sa loob. Look inward. Ito ay panawagan ng pagsusuri ng sarili. Hindi batay sa ating sariling katuwiran, kundi sa ginawa ni Kristo. Tayo tinatawag na magsisi at suriin ang ating pamumuhay kung ito'y naaayon sa Ebanghelyo. So ito yung laging paalala sa atin, hindi tayo pwedeng kumain at uminom ng katas ng ubas at ng tinapay na hindi tama ang ating puso sa harapan ng Panginoon. That's why Lord's Supper is a time for repentance. It's a time to remember na tayo ay pinatawad na ng Diyos. So every time we take Lord's Supper, kailangan mong i-align ang sarili mo saan? Sa katuwiran ni Kristo. So wag tayong mag-take ng Lord's Supper na hindi tama ang ating puso sa harapan ng Diyos. Sabi ni Timothy Keller, sa The Meaning of the Lord's Supper, mahalagang panatilihin mong sa tamang balanse ang seryosong pag-alaala na ito at ang pagpapasalamat sa biyaya ng Diyos. Ang banal na hapunan ng Panginoon ay hindi para sa mga taong perpekto. I like that. Kundi para sa mga taong nagsisisi. Hindi ito para sa mga taong ang tingin sa kanilang sarili ay isang perpektong tao. Kundi ito para sa mga tao na alam nating bumabagsak, pero kailangan ng kapatawaran. So it will remind us na tayo ay palaging lumapit sa Diyos sa pagsisisi. So ang babala, ang kumain at uminom ng hindi nararapat ay kumakain at umiinom ng hatol ng Diyos. Kaya ang sabi ng Korinto, some of you are asleep. Yung sleep po dito ay hindi po natutulog, kundi ang ibig sabihin po nito ay pinaparusahan ng kamatayan
at ang iba ay nagkakaroon ng karamdaman. Ibig sabihin, sila ay tumatanggap ng hatol ng Diyos kapag kumakain ng hindi nararapat. And number 4, tumingin sa paligid. Look around. Ang ibig sabihin, ang hapunan ng Panginoon ay hindi lamang personal kundi pang-iglesia. Binabalaan ni Pablo ang iglesia ng Korinto sa pagkakahati-hati sa iglesia. Dapat ang ebanghelyo ay nagdudulot ng pagkakaisa ng iglesia. Kaya ang paalaala sa atin, kung tayo ay magte-take ng Lord's Supper at tayo ay sasamba sa Panginoon, kung maalaala mo na ikaw ay merong kaalit, meron kang kaaway, iwanan mo muna ang iyong handog at ikaw ay makipagkasundo. Therefore, ang hapunan ng Panginoon ay kasangkapan ng Diyos upang panatilihin ang pagkakaisa ng iglesia. So kung ikaw ay merong kaalitan sa iglesia, meron kang kasamaan ng loob, merong hindi maganda ang relasyon sa iyong kapatid, bago mag-take ng Lord's Supper, get right with them. Ayusin nyo. Huwag nyo nga hayaan na mag-take kayo ng Lord's Supper na merong division sa loob ng iglesia. May kaaway ka sa loob ng iglesia. At kahit sa loob ng iyong bahay, bago kayo mag-take ng Lord's Supper, kailangan i-confess ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga po, means of grace ito. Kasi it will remind us to be always na malinis sa harapan ng Panginoon bago kumain ng banal na hapunan. So by way of conclusion, ang banal na hapunan na isang paanyaya sa mas malalim na pananampalataya, mas taimtim na pagsisisi, mas mainit na pakikisama sa iglesia, hanggang sa araw na tayo ay makasalo sa dakilang piging ng kordero sa kanyang kaharian. So ito isang magandang paalaala sa atin. Someday we will experience the great feast with the Lamb of God, yung dakilang pagtitipon na kasama na natin ng ating Panginoong Jesucristo. So ating pong namnamin itong kumbaga ay panimulang tikim ng mangyayari sa hinaharap. Kaya enjoy natin, seryosohin natin, ikagalak natin, kumbaga bigyan natin ng pinakamataas na pagpapahalaga ang bawat pagtitipon na ginagawa natin kapag tayo ay mayroong banal na hapunan. So that's all mga kapatid para sa ating lecture this morning. Is there any question po or clarification with regards sa Lord's Supper and baptism as part of the element of worship? Sige po, Ate Puling. Ito po, Mike. Allen. Hello. Magandang araw sa inyong lahat. Ari lang ay naisip ko, Pastor, tungkol po doon sa baptism sa mga lugar na pwedeng pagbautismuhan. So una ko pong tanong, papakiwan ko na, Pastor, dalawa to. Unang tanong ay, ano po ba yung mga kabilang sa church gatherings? Kasi po minsan, naisip ko na yung church outing exclusive for members only, na nag-outing, yun po ba ay kabilang sa sinasabing church gatherings? Okay, pag sinabi natin church gathering, it should be included ng may pagsamba, may awitan, may pangangaral ng salita ng Diyos. So hindi natin may tuturing na basta church gathering, yung pupunta lamang kayo sa isang ilog, magsuswimming lamang, walang prayer, walang preaching, walang singing, then baptism lang. Okay, hindi siya maituturing na gathering na kumbaga idadamay nyo na lamang sa outing. So, masasabi natin church gathering ito at ito ay pagsamba ng iglesia kung nandoon yung mga element ng worship. May singing, may reading of the scripture, may preaching, may prayer, then idadamay natin, ilalagay natin, special occasion, yung baptism. So, yun po yung dapat. In the context na ito ay nasa pagsamba na ginagawa ng iglesia. So halimbawa, hindi po pwede po yung, tara, punta tayo sa dagat, mag-outing tayo, idamay na natin yung baptism. Walang formal na pagsamba na ginawa ang iglesia. Hindi ito may tuturing natin na church worship, kundi ito isang church
outing lamang. Salamat po, Pastor. Ano yung pangalawa po? Ay, ang Teka, bigyan niyo ng tigisang mic. ayun po, Pastor. Nasagot na ho kasi ang second question ay kung pwede tayong mag-baptize doon since na exclusive po for church members lamang yung kasama natin Hindi naman doon. po kinakailangan exclusively mga members lang. Pwede naman po na may kasama tayo ng mga unbeliever as witness na nakita nila ganito pala yung baptism. What we are trying to say is hindi ka magbabaptize in the presence ng mga unbeliever lamang. Kasi hindi sila yung primarily magwi-witness at magte-testify na totoo ang iyong conversion. Ang magte-testify nun, yung mismong mga mananampalataya. Pero during the baptism, kung may mga bisita na nandoon, okay lamang po yun. Kasi tandaan natin, katulad sa loob ng ating iglesia, bago nating i-baptize ang isang candidate, ay tinatanong natin ang church. Sumasang-ayon ba kayo na siya ay bautismuhan at tanggapin natin bilang miyembro ng iglesia? Hindi mo pwedeng tanungin kung unbeliever ang mga witness. So dapat na witness ay mga mananampalataya. Kung nahaluan siya ng unbeliever, walang problema. Pero hindi sila pwedeng bumoto at magsabing, sumasang-ayon ako. Hindi ka nga miyembro. Paano ka sasang-ayon na maging miyembro? Ito. So ang tinatanong natin ay yung mga member ng church. Okay na? Isa na lang. Talaga ho, tunay na. Tatlo na pala ho. Ayun, hindi natin pwedeng isabay lang ang baptism. So, kailangan pag baptism, it's just for baptism lamang. Hindi Ganun po. Pwede po siya na May kasabay. ng isang activity ng church. Kung halimbawa ay walang available na baptistry, pero hindi siya parang basta hindi po pwedeng walang worship, walang singing, walang prayer, walang preaching na ginawa. Yung para bang katulad halimbawa po na sa atin. Ang ginagawa natin minsan, pupunta tayo sa isang lugar for baptism lang talaga. Naalala nyo, dati ang ginagawa natin, napunta tayo ng Talisay, punta tayo dito. Pero yon nasa context yon ng gathered church. After ng worship, wala tayo dito na baptistry, kaya pupunta tayo doon. Doon, wala na tayong ginawang preaching, wala na tayong ginawa. Kasi, galing tayo dito. Pero halimbawa, merong isang occasion lang, tapos, nandun na tayo sa dagat. Ang ginawa, meron dito pwedeng i-baptize na natin. Hindi po pwede yon, yung walang plano. Kung gagawin ito ng church, dapat nasa context siya ng may pagsamba. So, kung pupunta kayo doon, magkaroon ng pagtitipon, mag-awitan, may pangangaral, then isusunod yung baptism sa huli. Clear, Pastor. Thank you. Sige. Sa akin po yung nalilito po ako doon sa digatan sa atin, bautos mo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tapos nabasa ko doon sa Roma 6:12 ba yun, o 12:6 na humayo kayo at bautismuhan ninyo sa pangalan lamang ni Jesus para sa ikapapatawad ng kasalanan. Okay po. Okay, so again, doon po sa ng nanay, okay, isa yan sa mga magandang tanong. Meron nagsasabi ang dapat na bautismo ay sa pangalan lamang ni Jesus. Okay, sa Acts, then pagdating sa Matthew, ay bautismuhan siya sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Banal na Espiritu. So, kailangan nating makita ano yung konteksto. Okay, sa Book of Acts, pinapakita dito yung authority ni Kristo. Ipinapakita dito kung sino dapat si Kristo, kung sino dapat nilang kilalanin. Tandaan natin, si Kristo, ang Ama at ang Anak ay iisa. So kapag ang santaw ay binautismuhan sa ngalan ni Kristo, kinikilala niya kung sino yung nagsugo kay Kristo. Kinikilala niya kung yung Ama, kinikilala niya yung Banal na Espiritu. But ang tamang formula o yung mas clear na formula kapag nagbabautismo ka ay yung mismong iniwan ni Kristo sa kanyang iglesia sa Matthew chapter 28 verse 18 to 19. Bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ginamit lang po yun sa Book of Acts dahil ang mga taong ito ay ayaw maniwala kay Kristo. Ayaw maniwala na si Kristo ang Mesias. Ayaw maniwala na si Kristo ay Diyos. So pinapakita dito yung authority ni Kristo
na katulad ng pagbautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, ito ay kasing kahulugan ng pagbautismo sa pangalan ni Jesus sapagkat siya ay Diyos. Sige, Bro Kevin. Sinabi niyo po kanina na dapat ay may gathered church every time na may baptism po. Pero may mga instances po ba sa New Testament na walang gathered church at ng baptism, sinagawa yung baptism? Meron. Bautismo ni Philip with the Ethiopian eunuch, sila lamang dalawa. So, tanda natin ang Book of Acts ay transition period ng church. Makikita natin dito yung mga sitwasyon na hindi pwedeng i-duplicate sa gathered church na nagkaroon na ng progressive revelation, ng progressive ng pagkatuto ng iglesia. So, noong mga panahon na ito, of course, ang Ethiopian eunuch cannot be bring back, dadali niya sa Jerusalem para, mga kapatid, meron kaming babautismuhan dito, isang Ethiopian eunuch. Ito ay isang mga special cases na makikita natin during the transition period ng church. Naglalakbay sila. Tanda natin dito, may direct command ang Diyos kay Philip na magpunta ka doon sa disyerto, matatagpuan mo dito yung Ethiopian eunuch. Nung pinapaliwanag niya yung Book of Isaiah, nakita niya na ito ay si Kristo. Nung dumating sila sa ilog, ang mismo nagtanong ngayong Ethiopian eunuch, "Here's water, what hinder me to be baptized?" Sinabi ni Kristo, "Do you believe on Christ?" "Yes, I believe." Paraphrase, sabi niya, "Ngayon ikaw ay aking babautismuhan." So may authority itong si Philip na bautismuhan by the virtue ng authority na ibinigay sa kanya, una ng Church of Jerusalem. He is one of the deacons. Then secondly, he was directly commanded by God. So ito ba'y pwede nating i-duplicate? No. Kasi ito po ay transition period pa lamang ng church. Ang nakita natin dito, kapag sila ay binabautismuhan, later on, sa practice na ng mga churches sa Antioch, sa churches of Jerusalem, ginagawa na ito in the presence ng congregation. Actually, meron pang ilang case na nangyayari, mga isolated cases na binautismuhan niya yung isang tao sa ngalan ng iglesia na nagsugo sa kanya. Kalimutan ko lang kung sino yon. Nagkasama sila yata sa barko. Tapos na-convince niya patungkol sa believer's baptism. Binaptize niya yon kasi missionary siya. Hindi niya pwedeng dalhin ito sa church niya para maging witness. So may mga isolated cases, pero hindi ito regular practice. Hindi ito po pwedeng may mga cases na ganito. Tanda natin, iba yung cases na nangyari, iba yung iniutos. Ito, mga isolated cases na nangyari in the transition period of the church, iba yung direct command na ganito mo bautismuhan in the presence of the church. Sige, Kuya Randy. Pastor, may naalala lang po ako yung sa kaso po sa ng baptism na yung pong yung nabaptize siya tapos hindi alam yung ibig sabihin ng baptize. Tapos halimbawa po naka-attend dito tapos naunawaan niya na yung baptism kung anong ibig sabihin. Hindi po ba hindi ba masamang ulitin yun o okay, hindi ganito na yun. kailangan? Maraming case dito sa atin church na nabaptize siya ng tama. We do not believe on rebaptism. Hindi tayo anabaptist na nagre-rebaptize. We are baptizing, tigas ng konti. We are baptizing, okay, properly. So ang ibig sabihin, kung may dumating dito, galing ka sa isang lokal na iglesia, na bautismuhan ka, na hindi mo naintindihan, na bago bautismuhan, ikaw ay tunay na mananampalataya muna, na bautismuhan ka, na hindi mo alam ang tunay nitong kahulugan ng pagsabi sa iyo na bautismuhan ka para sa iyong kaligtasan. Meaning to say, hindi clear sa iyo ang salvation, hindi clear sa iyo ang baptism, then right after na ikaw ay umattend, naintindihan mo na ito pala yung proper. It's better for you na itama yung bautismo. So, ang ibig sabihin, pwede kang magpabautismo properly. Dapat
naintindi mo yung gospel at dapat binautismohan ka ng isang biblical na iglesia. Ayun po, Pastor. Salamat po. Dalawa po yung tanong ko, Pastor. Dalawa din. Yung una po is sa baptism. Yung, kung sino yung pwede mag-baptize. Kasi may nakikita po tayo sa Facebook na parang dahil sa dami ng mga binabaptismo nila, parang marami din sila nagbabaptize as long as member ka ng church. Parang synchronized yung ginagawa nilang baptism. Tapos yung pangalawang tanong po, yung elements ng Lord's Supper is, kasi may iba pong gumagamit, sa tinapay may gumagamit ng pandesal, skyflakes, or unleavened bread. Tapos sa inumin, merong wine, grape juice, soft drinks, yung mga ganun. Ano pong comments niyo po doon? Okay, so una with regards sa baptism, magandang tanong yan. Actually, pag-uusapan natin yan kapag dumating tayo doon sa baptism mismo, who are the authorized person to baptize. First and foremost, of course, the authorized person na binigyan ng karapatan na isagawa ang baptism is yung leader ng church, the pastor. But in the time na kung saan ay inability or incapability ng isang pastor, halimbawa may sakit o kaya hindi na kaya mag-baptize, ay pwedeng mag-authorize, magbigay ng authorization sa isang leader ng church na magbautismo. Ibig sabihin, pwedeng higit sa pastor, pwedeng mga diakono, or kung sino man yung mga nasa office ang pwedeng mag-baptize sa kanila. Hindi ako in favor na kung sino na lamang ay pwede mong bigyan ng authority na magkaroon ng baptismal right or mag-baptize na kahit sino. So hanggat maaari, office bearer or mga key persons ng isang iglesia ang pwede mong bigyan ng authority ng church na mag-baptize sa kanila in the absence or sa hindi kayang gawin ng isang pastor. Actually, meron akong naging readings sa Book of Acts chapter 2. Ito naman hindi with regards sa kung sino nagbabaptize, kundi sa mode of baptism. Dahil sabi nila, ang Acts chapter 2 is 3,000 got saved. Sabi niya, hindi naman yan kayang ilubog ng 12 apostol. Kaya hindi talaga immersion yon, sprinkling lamang daw yon. Ang ginawa lang ng mga apostol ay winisikan daw kasi nga napakadami. I do not think so kasi tanda natin yun ay Jordan River, ilog ang baptism. So 12 na nagbabautismo ay kaya nilang bautismo kahit gaano karami. At wala namang limitasyon yun sa oras. So yun ang una, ang pwedeng kahit ilan na office bearer and binigyan ng authority ng church na mag-baptize. Pangalawa, pag-usapan natin what are the elements of Lord's Supper. Kapag pinag-aral natin, again, talakayin natin ito sa chapter 30, ang ginamit na salita doon, bagamat ito yung Lord's Supper ay ginawa during the time of the Passover. Okay? At kapag during of the Passover, ang kanilang ginagamit na pagkain dito ay unleavened bread. Kasi pagkatapos ng Lord's Supper, ang sunod na celebration ay Feast of the Unleavened Bread. Ginagamit nila ito na bilang pagkain sa Paskwa. Pero hindi implied, hindi kumad, na kapag kumain sila, ang kakainin ay unleavened bread. Okay? Therefore, ang ginamit na Greek word doon sa tinapay ay arto. Ang ibig sabihin ng arto sa Greek word ay ordinary bread. So, common bread. Therefore, ang pwede mong kainin o ang tinapay na pwede mong gamitin ay common bread. Kahit anong tinapay na common o pangkaraniwan na tinapay. If you want unleavened bread, that's fine. Or kalimbawa na pagkasunduan nyo is skyflakes, that's fine. Or monay or buns, that's fine. Kasi nga, walang direct command kung anong uri ng tinapay ang iyong gagamitin. Basta ito ay common bread. Tinanong ko yan, in-research ko yan, kung pwede bang tinapay na may palaman para masarap. Pero doon sa doon sa aking na-research, sabi niya, though it is not sin, but it is not wise. Okay, hindi siya maganda na magkakaroon pa ng palaman yung tinapay na kakainin sa So pero hindi siya pwedeng sabihin na sin kasi nga there is no direct command. With regards naman doon sa alak, same, fruit of the vine.
alak. So there's Reformed Baptists who are strong, that should be wine. Sa atin, may mga moderate sa Reformed Baptist na ang kanila namang position ay as long as grape wine. Okay, grape juice. Pero ang hindi lang maganda, but it's not sinful, is gumamit ng mga flavored juice. Okay, na mga hindi fermented. So ang pinakamaganda pa rin ay gumamit ng, kung hindi man wine, is grape juice. Kasi ito yung nakita natin dito sa scripture. But again, we are not saying na kapag ginamit mo ito, you are becoming sinful. Ang doon sa advanced na binasa ko, you go back to the scripture and hanggat maaari, gawin mo yung pinakamalapit doon sa practice nila without condemning others the way they practice it. So dito sa atin, ang aking sinuggest ay gumamit tayo ng tinapay na walang libadura, not to elevate ourselves doon sa iba na gumagamit ng buns, at gumamit tayo ng grape juice, not to elevate ourselves na ang iba naman ang ginagamit ay mga flavored juice naman. Sige, Brother Jem. Regarding po sa sa baptism, kasi may mga ganitong case kahit sa mga reform. How about po sa member na baptized, pero later on, nakita niya nung siya na-baptize, hindi siya saved. Kumbaga and then meron na siyang mga ministries. Paano po yung kanyang dapat na gawin kapag kagawin po ang case na alam niya na talagang hindi siya na-save nung araw nang siya ay na-baptize? Yun po ba ay yung kanyang mga ginagawa, yun po ba ay ayon pa rin sa kalooban ng Diyos kung siya may mga ministry o kailangan niya po may yung bitawan, o kung alam niya na yun pero di niya kumbaga nag-undergo ng tamang baptism, siya po ba ay nakakasala? Hindi naman natin directly na masasabi na nagkasala siya kasi naglingkod agad siya without parang full understanding ng kanyang genuine salvation. Nangyayari naman talaga yan. There are some testimonies of pastor already, but upon preaching, meron ako nabasa dati mismo sa kanyang preaching ay na-convert siya. At right after no, nagpapaptay siya. There are some pastors na nakikinig ng preaching, naman nila they are not really converted, then sila ay nagpapaptize. So gaya ng sinagot ko kanina, if you are convinced na hindi ka saved upon before your baptism, much better na magpabaptize ka ng tama. Then that's the time, magsimula ka uli doon sa ministeryo. Kung sakaling halimbawa nasa isang ministeryo, pwede kang magsabi muna, because I am now, kumbaga, inaayos ko yung aking spiritualidad, pwede kang munang mag-decline or mag-pause doon, pansamantalang tumigil doon sa iyong ministeryo para i-calibrate mo yung spiritual condition mo. Then, pag medyo maayos ka na ulit, you can return back doon sa mga ministries. Ang medyo mabigat din lang dito kung yung pastor mismo ang nagpa-rebaptize o nagpa-baptize. It will be hard for the church, but kung ang church ay matured with the teaching, they can understand na pwedeng mangyari talaga na kahit matagal na sa ministry, will come to the point na hindi niya totally naintindihan yung gospel. So tayo naniniwala na pwedeng mangyari yon kasi nga yung conviction ng Panginoon sa magitan ng pangangaral. Okay, last question po. At malapit na tayong kumain. Ano po, nanay? Yung sa pagpapatong lang ng kamay, hindi mismong bautismo sa tubig. Ang pagkapatong nanay ng kamay sa Biblia ay ginagamit lamang sa pag-ordain o sa pagbibigay ng otoridad sa isang tao na ilalagay sa opisina. Meron lamang kung dalawang opisina na pinapatungan ng kamay para mailagay sa opisina. Opisina ng pastor, ang nagpapatong ng kamay ay ang kapwa pastor, at opisina ng diakono na nagpapatong ng kamay ay pastor at saka diakono. Pinapatungon sila ng kamay sa harapan ng publiko para ipakita na binibigyan sila ng otoridad na mamuno. Nagaya po ni Moses, nung si Moses ay malapit nang matapos sa kanyang karera bilang pinuno ng Israel, pinatungan niya ng kamay si Joshua bilang susunod na leader ng Israel. At ito po ay nagpatuloy
sa New Testament. Naging practice ito ng New Testament na kapag sila ay merong tatawagin bilang mga susunod na pinuno, sila ay pinapatungan ng kamay, ipinapanalangin, simbolo ng otoridad na ibinibigay sa kanila bilang mamuno. Paano sa kanila? Pero kung kayo po ay magpapabautismo at pinapatungan ng kamay, ito po ay walang biblical na basihan. Dahil ang biblical na basihan ng bautismo ay inilulubog sa tubig. Meron pa po? Okay, kung wala na mga kapatid, tayo ay dumako sa Panginoon sa pananalangin. Manaming Diyos, maraming salamat. Ngayong araw na ito ay aming napag-aralan at naintindihan na ang mga ordinansa ng Iglesia ay nararapat lamang na maging kabilang sa mga pagtitipon ng Iglesia, bagamat ang banal na hapunan ay isang gawain Panginoon na kailangan namin pagsumikapan na madaluhan sapagkat ito ay napakagandang paalala sa amin patungkol sa iyong ginawang pagliligtas sa amin. At yan na din, Panginoon, ng bautismo, isang paalala sa amin ng kaligtasan na aming tinanggap mula sa Panginoon Kristo, kung paano siya, iyong biyaya ay kumilos kayo upang maintindihan namin ito. Nawa magawa namin itong mga ordinansang ito na naaayon sa iyong maliwanag na kautusan sa iyong mga salita. Maraming pong salamat. Ito po idalangin namin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen.